Hallelujah, mahirap na mga kapatid. Ang salita kasi ng Diyos, ang siyang magtuturo sa atin paano tayo maging matatag sa ating pananampalataya. Amen ba mga kapatid? Nakalimutan ko pa nga, 2:00 ang umpisa natin. Kaya nagmotor ako mga kapatid. Sabi sa akin si Tatay, Pastor, mag-gym ka kasi marami kami sasama. Nakalimutan ko 2:00 pa lang umpisa. Pagdating ko rito, wala pa palang 2:00. Hallelujah. Diba? Diba nag-usap tayo, 2:00? Yes. Oh. Kaya nagmadali ako, nagmotor na lang ako mga kapatid. Hallelujah. Para baka mamaya mahuli mga kapatid. Ang hirap kasi talaga pagka mga kapatid. Nagmamadali ka, mawawala ka sa focus eh. Hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Palagpakan natin ang Diyos sa buhay mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Kaya nga, ang church, sabi nga ni Apostle Pablo, nagtuturo. Nagpapaalala. Bakit mga kapatid? Ang church, mga kapatid, minamahal ng Panginoon. Kaya pagka ang church hindi pinapaalalahanan, hindi tinuturuan, mga kapatid, hindi yung pagpapalain ng Panginoon. Kaya gusto ng Lord ang church magpapalain, mga kapatid. Ha? Gusto ng Lord na ang church masaya palagi. Kaya nga, rejoice in the Lord always. Always! Ha? Pag sinabing always palagi, dapat masaya, mga kapatid, ang church. Ibig sabihin, mga kapatid, dumarating man sa ating buhay ang problema, pwede pa rin tayo maging masaya dahil mayroong salita ng Diyos sa kaagapay natin sa ating buhay. Yun yung nagpapalakas sa ating pananampalataya. Bakit pa tayo bumabalik dito? Dahil sa salita ng Diyos. Pero bali sa amen. Dahil gusto natin makarating ng langit. Gusto natin ang bangka natin makarating sa langit. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, mayroong church na nag-encourage sa atin. May nagpapaalala, may nag-encourage sa atin mga kapatid. Hallelujah. In-encourage tayo, in-excite tayo mga kapatid. In-enjoy tayo ng Panginoon para mga pagpapala ng Diyos mga kapatid. Hallelujah. Magiging masaya sa buhay natin. The blessing of the Lord that maketh rich and yet no sorrow out of it. Ang pagpapala ng Diyos, nagpapayaman spiritual. First and foremost, nagpapayaman spiritually. Bakit kailangan kang yumaman spiritually? Para pag dumating, mga kapatid ko, hallelujah, ang mga pagsubok sa buhay mo, tatayo ka pa rin, ipangangalandakan mo pa rin, ipagsigawan mo pa rin, hindi ka tataob, hindi ka, mga kapatid ko, babagsak, ipagsigawan mo pa rin ang Panginoong Jesucristo sa buhay mo. Kahit na anong pagsubok na darating sa iyo, name it, kapatid ko, ang pagsubok na darating sa iyo, hindi ka matitinag dahil ang salita ng Diyos nagpapayaman sa iyo. Amen. Amen? Amen. No one shall separate us from the love of God. He loves us so much because we are His church. Hallelujah. Iglesia tayo ng Panginoon. Church tayo ng Panginoon. Pinamahal tayo ng Panginoon. Hallelujah. Kaya nga ang Diyos ang encourage. I am come that they might have life and life it more abundantly. Gusto niya maging masagana ang buhay po natin. Hindi lamang mga kapatid sa spiritual na katayuan, maging sa material na bagay, maging sa physical na bagay mga kapatid. Nais ng Diyos, hallelujah, na i-bless tayo. Basta ang importante maging tapat tayo. Sabi ng Panginoon, if you abide in me and my words abide in you, ask what you need. And God will give it to you. Amen. Yun yung kondisyon. Yun yung kondisyon ng Panginoon, mga kapatid. Ang mga salita niya mananatili sa iyo at siya mananatili sa iyo. Hallelujah. Hingin mo ang gusto mo, ipagkakatiwala ng Diyos ito sa iyo. Amen. Yun yung pangako ng Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, tayo nung maborn again, mga kapatid, na makilala natin ng Panginoon, naging blessed na ang buhay po natin, mga kapatid. Although, mga kapatid, may mga trials sa buhay. Pero blessed pa rin, mga kapatid ko. Hallelujah, dahil mayroong Diyos na nag-encourage sa atin through His words. Amen? Hindi man siguro pantay-pantay ang katayuan natin sa harapan ng Panginoon, mga kapatid, sa pagkaalam ng salita ng Diyos. Hallelujah. Hindi rin naman pantay-pantay ang mga pagsubok na ipinagkakalob ng Diyos sa ating mga kapatid. Walang pagsubok na ipinagkakalob na hindi natin kaya. Hallelujah. Kaya natin lahat yun dahil ang salita ng Diyos, hallelujah, kasama natin palagi. Ang Kanyang banal na Espiritu, kasama natin palagi. Ang ating Panginoon, kasama natin palagi. Kaya hindi tayo matatakot, mga kapatid,
kapatid. Hallelujah. Kaya nga, ang sabi ng Matthew chapter 28, verse 18, all authority is given upon me. Binigay na sa Panginoong Jesucristo ang lahat ng autoridad, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga, lahat nasa Panginoon na. Kaya nga, pag ang Panginoon ang Diyos natin, hallelujah, ang Panginoon ang pinanggilingkuran natin, hindi tayo mag-alala, hindi tayo matatakot, dahil nasa Kanya na lahat ng authority para pagpalain ang Kanyang mga anak. Amen! Palakpakan natin ang Diyos ng buhay, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Sabi ng Romans chapter 10, verse 11. Basahin natin, mga kapatid. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang lahat sa Kanya'y nagsasampalataya ay hindi mapapahiya. Amen? Lahat daw na sa Kanya ay nagsisampalataya, kailanman hindi mapapahiya. Hallelujah. Lahat na nagtitiwala sa Kanya, hindi napapahiya, mga kapatid. Hallelujah. Yun yung mga promises ng Lord. Kaya pag nagtiwala tayo sa Kanyang mga salita, kailanman hindi ka mapapahiya sa buhay nito. Kailanman, mga kapatid ko, hallelujah. Kaya nga tayo as a Church of God, ngayon, nagkakaisa tayo sa isang napakagandang layunin ng Panginoon sa buhay po natin, mga kapatid. Hallelujah. Nagkakatulong-tulong, nagkakaagapayan, mga kapatid ko, sa bawat isa. Kaya nga, yun ang Church ng Panginoon na sa Diyos nagtitiwala. Balagpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. 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 Ang salita ng Diyos, mga kapatid, ginagamit at pinag-aaralan na may kasamang pagtitiis, na may kasamang pasensya, mga kapatid. Hallelujah. Na may kasamang pagtuturo. Hallelujah. Ilang ulit man nating marinig ang mga salita ng Diyos, paulit-ulit man, 100 times man, mga kapatid ko, na ulit-ulit nating narinig, pwede pa nating gawin 1,000 times na paulit-ulit para lang ma-absorb natin at matutunan natin na may pamuhay ang Kanyang mga salita. Kung kinakailangan paulit-ulit gawin natin, mga kapatid. Kaya pag nagbasa ka ng Bible, natapos ka na uli sa 66%, magbasa ka uli, bumasa ka uli, pag-aralan mo uli, mga kapatid. Dahil yan, marami, hallelujah, marami kang makakamtan, marami kang matutunan, marami, mga kapatid ko, hallelujah, paraan kung paano mag-glorify ang ating mahal na Panginoon. Amen. Rely upon the words of God with patience. Tiis lang tayo. Siguro may mga hiniling tayo sa Panginoon, di pa ibinibigay, mga kapatid. Pray ka lang. Yes. Pray ka lang. And rely upon the words of God. Huwag kang sumuko, mga kapatid. Hallelujah. Huwag mo isuko ang pananampalataya mo hanggat hindi binibigay ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Pray ka lang, mga kapatid ko. Who knows? Isang araw, ipagkakatiwala ito ng ating Panginoon. Ang sabi ni Apostle Pablo sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58, be steadfast and unmovable, always abounding in the works of the Lord. Kaya lang sumagana lang tayo sa paglilingkod. Ha? Maging matatag tayo, maging matibay. Laging sumasagana sa paglilingkod sa Panginoon. Yamang nalalaman mo, hallelujah, na ang iyong ginagawa ay makabuluhan sa Panginoon. Lahat ng gagawin mo, maliit man na bagay para sa Panginoon, may kapalit po itong pagpapala sa buhay po natin. Sino pong nakakaranas namin? Alam ko lahat tayo nakakaranas tayo sa pagpapala ng Panginoon. Nais ng Panginoon, i-bless ang buhay po natin. Everybody say amen? Amen. Kaya sa totoo lang, mga kapatid, ngayon ang church nagsusumikap, mga kapatid ko, na lahat tayo maging sa financial blessing, hallelujah, ay makaalpas tayo, mga kapatid ko, sa mga kahirapan. Dahil gusto ng Panginoon, hallelujah, pasasaganain niya ang kanyang bayan. Ang bayan na nagtitiwala sa Kanya ng buong puso. Ang bawat gagawin mo sa Panginoon, lagi mong tapatan ang katapatan. Maging tapat ka lang sa Panginoon para ang buhay po natin ay magiging pagpapala po. Naniniwala ka ron? Kapag ka naging tapat tayo sa Panginoon, maliit mang bagay, naging tapat tayo, pwede kang pagtiwalaan ng Diyos ng malaking bagay. Pag nagtapat ka sa maliit na bagay, pagtiwalaan ka sa maliit na bagay. Pag nagtapat ka sa malaking bagay, pagtiwalaan ka rin ng Diyos sa malaking bagay. Katapatan ang susi ng tagumpay ng bawat Kristiyan.
Importante yun. Hallelujah. Hallelujah. Yun yung napakahalaga ngayon mga kapatid. Ha? Tinitrain tayo ng Panginoon, pinapalakas tayo ng Panginoon, pinapatibay tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Doon natin ilagak sa Panginoon. Mangusap tayo sa Panginoon by prayer at basahin mo ang kasagutan ng Panginoon sa bawat salitang mababasa. Yan yung sagot. Pag nananalangin ka, magbasa ka ng Bible, nandun yung sagot sa panalangin mo. Hindi po siya sasagot na bababa at magsalita sa'yo, baka matakot ka pa. Multo nga, kinatatakutan mo, wala ka namang multo. Diba? May anino ka lang nakita, baka tinitigan mo lang asawa mo, pag titik mo sa asawa mo, tinignan mo yung pader mo, ayun na, nakita mo na ang anino ng asawa mo. Sabi mo multo, pati asawa mo multo na. Ayan. Hello. Amen. Wala pong multo. Kulto meron. Marami. Amen? Amen. Kaya yan yung resulta sa laging panonood ng mga okro. Kaya takot na mga kapatid mag-CR na walang kasama. Everybody say amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya pati ang buhay, tilitrama na rin. Yung mga mahilig manood ng drama, mga kapatid, meron nga doon, mga kapatid, kaya nireview siya ng asawa niya, kasi sabi niya sa asawa niya, hindi ako matakot. Hindi mo bigla lang siya nagsalita. Sa asawa ko na mga ngaliwa, sinagot siya na asawa niya, yan, yung resulta mo sa kakapanood ng 2 Mrs. Real. Ayan, Channel 7 kasi siya. Yan, 2 Mrs. Real. Yan, napakaano mo, yung utak mo, biruin mo. Dahil ganun nga mga kapatid, minsan nadadala tayo. Pag nagbasa tayo ng Bible, inaantok tayo. Hello. Di ba? Amen! Amen. Gusto po kanya magbasa ng Bible, inaantok kayo? Amen. O yan, kayo na rin ang nagsabi ng totoo. Hallelujah. Bakit pa kayo inaantok? Nakakaantok pa ang salita niyo. Ano ba ito? Sleeping pills ba itong wala ba? Kaya pag may insomnia ka, magbasa ka ng Bible, makakatulog ka. Grabe ka. Hello. Amen. Ay ba po ba, pag sabi nila, basta kasi pag nagbasa ako ng Bible, talagang napapapikit ako ganun palagi. Ayan, kasi sinasanay mo. Huwag mo sanayin. Labanan mo. Amen. Kasi meron talaga umaagaw, may katabi ka eh. Tinatabihan ka pag nagbasa ka. Inihipang ka ng demonyo. Review post. Oy, Munyo, is ka dyan. Huwag lang sa harap ng asawa mo. Huwag magalit ka sa sino ang demonyo pinagsasabihin mo? Ikaw lang mag-isa. Pag nagbasa ka, ikaw mag-isa. Oy, is ka dyan, magpapasa ako. Gulo-gulo mo eh. Pinapaantok mo na naman ako. Amen? Nandyan ang kasagutan lahat sa salita ng Diyos. So, pagpalaan ka, gusto mo maganda ang buhay, maging matatag ang buhay natin, mag-rely po tayo sa mga salita ng ating Diyos na buhay. Amen? Amen. Lahat yun. Kaya nga walang lumilihis eh. Walang mananampalatay na papalihis talaga sa kalooban ng Diyos eh. Kaya mga kapatid, kasi alam mo mga kapatid kung anong sikreto ng buhay eh. Nandiyan sa salita ng Diyos. Yes. Oo. Ang mga pagpapala, mga kapatid, conforme sa salita ng Diyos. Hallelujah. Everybody say amen? Kaya pagka ang church, hawak talaga integridad, hawak nila yung karangalan, mga kapatid. Ako'y pagpalain talaga. Kaya naniniwala ko, mga kapatid, hallelujah, ang church ay namumuhay sa integridad na ito, mga kapatid. Bakit? Yung pinibless ng Diyos eh. Kasi kung hindi ka, mga kapatid, mamuhay sa kalooban ng Diyos, ang church hindi talaga pagpalain. Hindi mag-exist. Hindi talaga lalago. Amen? Hindi lalago. Pero marami nagsasabi, uy, malago ng church mo. Hindi ako may sabi. Ayaw ko namang magsabi, ayaw ko namang magmayabang. Sabihin si pastor, mayabang. Pero sabi ng Bible, makikilala niyo ang church sa pamamagitan ng bunga. Namumunga. Namumunga ba tayo? Ba't nakanganga kayo? Sinabi ko lang namumunga, nakanganga na kayo. Hindi, namumunga, hindi nakanganga. Namumunga ba tayo? Ayun, dito patunay. Dito patunay, mga kapatid, masaya. Hallelujah. Ngayon, tuwan-tuwa ako sa church, mga kapatid, eh. Sa totoo lang. Biruin mo, mga kapatid, dati.
nahirapan ang mga kapatid.